I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ito, mayroon tayong upload videos, updates. Sa tingin ko ito si Sara, dahil sa kasamaan ng ugali niya, lalo talagang magdidiin sa kanyang ama na lalong hindi na makakalabas yan. Oo, totoo yan. Dahil ang pangit ng ugali nito. Kung pangit ang ugali ni Digong, mas pangit ito, mas malala. No? Mala Lucifer ang ugali nito. Bakit kanyo? Ito ang sinabi ng ICC mga kababayan. Basahin po natin, okay? Kortesi po ng balita. Pagtawag ni BP Sara na nakidnap si PPRD, nakakaapekto umano sa pag-reject ng ICC sa hiling na interim release. Di ba? Siya po ang nagsabi niyan. Kikidnapin daw yung papa niya. Di kayo naloka. Alam nyo, wag yung gawing biro. Wag yung gawin ng biro. Iba yung ibang bansa, iba yung sa Pilipinas. Mahilig kayo magbiro, pero wag yung gawin sa ibang bansa. Ngayon, nga kayo ngayon. Di ba? At saka isa pa, I think ICC, may utak naman sila na hindi nila naman basta-basta nabibigyan ng interim release. If ever nabibigyan, ay hindi makakalayo si Digong. Doon lang sa kanila. Pero nakamonitor at nakabantayan. 24/7. For sure yan. Sabi dito, diniin ng International Criminal Court, ICC, prosecutor ang ilan umano sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na nakaapekto raw sa estado ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pananatili nito sa kanilang detention center. Batay sa isinasa publiko ng dokumento ng ICC noong Biyernes, September 12, 2025, isa ang mga pahayag umano ni BP Sara sa kung bakit mas kinakailangan umano nilang panatilihan sa detention ang dating Pangulo. Kasi matabil kasi dila tong babaeng ito wala sa katinuan. Para ikang sayad baga. Dapat ito pinapatingin ng ng doktor niya. Dapat tinitingnan ng doktor niya Yung utak nito baka malala, baka na-overdose sa pintay ito This short time since the prosecution submitted its response, other serious incidents have occurred that support Mr. Duterte continue detention ng ICC. Ayon sa ICC, ang pagtawag umano ni BP Sara na nakidnap si dating Pangulong Duterte ay isa sa mga pahayag na nakarating sa kanila. You see? Do you think mga kababayan, ang mga galaw ni Sara Duterte dyan sa dahek, even here in the Philippines, nakamonitor ang mga yan. Nakamonitor. Masyado silang balasubas. Yung ugali nila, dinala nila doon yung ugaling askal, pati yung mga DDS. Ay, sus, Mario Joseph, napakawalang manner as in. Ang mga Pilipino, mababait, may disiplina, pero tanging bukod dito mga Duterte supporters na ito. Lalo nito si Sara namumuno. Sa bagay, ganyan naman si Digong tuloy, Mr. Duterte family members have continued to reject the legitimacy of his legal proceedings before the court. For example, on 19 July 2025, Sara Duterte, the current Vice President of the Philippines, spoke in front of crowd in The Hague and was interviewed afterwards. During this event, she repeated that claim Mr. Duterte was kidnapped by the ICC and stated that it was illegal to bring home to the court ng ICC. Sa tingin nyo, hindi nakamonitor ang ICC? Napaka-ipokrita kasi nito no? Tingnan nyo. Puro lakwat siya. Panay sa dahek. Anong gamit? Ginagamit din ang pera ng taong bayan. Mga kababayan, biro nyo yun. Siyang katiba ang bodyguard nito. Tapos pagdating doon sa dahek, alam nyo, bibigyan ng upuan, tatayo doon, hawak ng mic, yan ang sinisigaw niya. Kinikidnap. Kinidnap daw yung papa niya. 'Di ba sabi ko sa isang video, walang stupidong tao, nakikidnap sa isang mataas na opisyal ng Pilipinas dati, which is ang dating Pangulo, na illegal, natural legal.
Oh, kung nakarating man sa Malacanang, yung warrant of arrest na yan, siyempre, pinag-aralan ng gobyerno yan. Oh, 'di ba? Batas ang umiiral. Oh, sila lang naman yan gumagawa ng gawa-gawang istorya. Sila yan gumagawa sila, nagki-create sila ng story. Oh, na hindi naman akma doon sa tamang kadahilanan. Oh, do you think DOJ Secretary, huhulihin mo yung dating Pangulo na illegal? Siyempre, siya ang siya ang mapasama sa batas. Pag ginawa niya yung illegal. Natural, legal. Legal yan Oh, kaya nga, pinipilit ni Senator Amy na illegal. Kaya nag-motion for reconsideration yung pag-dismiss ng ombudsman kay DOJ Secretary Remulla. Biro nyo yun. Dapat mabasa ito ni Amy Marcos para makita niya na legal. Paano man ang ICC matataas ang dekalidad ng mga nila. Kaya alam nila kung tama o mali. Even the President, PBBM, siyempre dumaan sa mga kamay niya yung papel na yan. O ano man yan, di ba? Siyempre sinuri niya yan. Pinag-aralan mabuti bago sinerve yung warrant na yan kung ano man ang nasalaman yan. Natural nandiyan pa si AS Bersamin. Alam niya. 'Di ba? Parang ang tingin ni Sara sa mga court walang alam. Samantalang abogado rin naman siya. Ito lang siguro ang abogadong tanga na walang alam, na pinakaabubo sa lahat ng abogado. Ito si Sara Duterte, sa totoo lang. Sorry for the words. But siyempre, hindi maganda yung ginagawa niya, mga kababayan. Nakakahiya. Siya mismo, pinapahiya niya ang bansang Pilipinas. Nagkakalat ng tae sa iba't ibang bansa. Biro mo yun? Siyempre, nakamonitor ang ICC. Hindi maganda yan. Kaya ngayon, wala. Talagang, 'di ba? Yung unang video natin kagabi. Ano ginawa ng ICC? Binito yung request na unfit daw na a-attend doon sa trial, imposible. Natural, maraming expert na doktor natitingin sa kay Digong kung yung fit ba o unfit. Maniwala kayo, yung drama-drama ba? Sakit-sakitan. Hindi uubra doon yun. Dyan pa, sikat na magaling mga doktor dyan. Forensic scientist pa. Di ba? Ayan, pinuna rin ng ICC ang mga pahayag ni BP Sara sa kanilang mga taga-suporta, partikular na ang paghihimok umano ng pangalawang Pangulo na pasukin ang kanilang detention center. Biro nyo, subukan nyo doon. Subukan nyo gawin yun yan. Baka hindi na kayo makauwi ng Pilipinas. Siyempre, dahil alam ng ICC yung ganyan, mga kababayan, nakarating sa kanila, siyempre, ang gagawin nila is gwardyahin yung detention na yan. Hindi, mabuti nga, hindi sila sinampahan ng kaso nito Mabuti, hindi sinampahan ng ICC ng kaso ito si Sara doon Sige pang gagawin nila yan. Pag ginawa nila pa ng araw-araw, arawin nila yan, ewan ko na lang, baka pulutin ng sa kulungan tong mga to. Mabuti naman. Mas maganda pa yung ang gagawin ng ICC, hulihin tong mga to. Kasi medyo masyadong lumalabag na sila sa protocols dyan o kaya sa rules ng ICC. See? Kala mo walang nakabantay, mga kababayan? Siyempre nakamonitor, mga yan. She also told supporters supposedly in jest that she had discusses breaking Mr. President out of the ICC detention unit with the colleagues. Yun, di ba? Sinasabi niya sa mga supporters na pwedeng itakas, pasukin ng detention para itakas ang Mariusip. Kakahiya talaga. Sobrang kakahiya si Sara Duterte. Sa totoo lang. Nasisira ang image ng Pilipinas dahil dito O lang sana kung magkalat siya sa China Walang problema doon. Ito pa. Ano pa sabi? Anang ICC, she reportedly made similar comments during a Facebook live stream while in the Kingdom of the Netherlands, allegedly stating, "Let's all collaborate on a jailbreak." Biro nyo yun? Gunggong talaga itong babae nito. Ayan di subukan mo, tingnan natin kung saan ka saan ka pupulutin. Kagaga na talaga nito Ang akala niya walang nakamonitor.
yung kagagahan mo, wag mong dalhin doon. Iba dito. Oh, inuuto-uto mo yung mga supporters mo. Binibrainwashing mo. Wag mong gagawin dyan sa ICC. Malalagay ka sa alanganin. O sana hulihin ka ng ICC para magsama naman kayo ni Papa mo doon. Hindi lang talaga nahiya to. Sobra. Walang hiya ang babaeng ito. Sa totoo lang. Sa dami-dami ng Vice President dito sa Pilipinas na nagdaan. Pero siya lang ang pinaka-worst. Lakwat sayrang. Lost tayo na yan. For me, I'm not, I'm not Leni Robredo fans or followers. Pero, buti pa rin yon si Leni Robredo. Oo nga, siniraan niya si Pangulong Marcos Jr. yung kampanya. Pero, mamabase tayo dito sa, yung ganitong klaseng na-over sa, sa kabaliwan si Sara. Hindi naman ganyan si Leni Robredo, di ba, mga kababayan? Sabi dito, tila hindi raw nagustuhan ng ICC ang umano'y akusasyon ni BP Sara na nakikipagsabwatan raw ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas upang magkaroon ng mga piki at bayad na witness laban sa kaso ng kanyang ama. See? Well, I hope ICC gagawa ng aksyon para masampa ng kaso itong babaeng ito. Yung mga paratang, kung ako lang ang ICC, guys, ipalabas ko ang lahat ng sinasabi ni Sara Duterte. Ilabas mong ebidensya kung mayroon kang ebidensya. Di ba? Kung ako ang ICC, ay sus, tingnan ko lang. Pag hindi, papahiya kita talaga. Totoo yun. Kakahiya. Hindi lang nahiya ito. Ang kapal ng apog nito Also, on July 19, 2025, sabi dito, while making a speech on the front step of the ICC, Sara Duterte falsely claimed that ICC was colluding with the government of the Philippines, which was praying for the fake witness in the case against her father. Ayan, in English lang. Tuloy. Samantala habang sabi dito, samantalang habang isinusulat ang artikulong ito ay wala pang inilalabas na tugon ang kampo ng pangalawang Pangulo tungkol sa mga naging pahayag ng ICC. Matatandaang nanatili sa kustodiya ng ICC si dating Pangulong Duterte matapos siyang maaresto noong Marso 11 ito, guys, March 11, 2025 dahil sa kasong kriminal against humanity. You see? Himbis na lumuwag ang kalooban ng ICC, mabigyan ng interim release ang papa niya, pero hindi. Nagbago tuloy yung isip. Kakahiya ka. Balita ang nagsabi, ayan, sabi nga, iginit ang ICC prosecutor ang ilan sa mga naka-apekto sa pagtutol nila sa hiling na interim release ng kampo PRD. Yun, yung binasa natin. Hindi kayo naloka. Ito pa. Yan, mga kababayan, mismo yung, isa sa mga prosecutors, ayan, sabi po ng News 5 po yan, i-research nyo, ayan, sabi dito, Mr. Rodrigo Duterte family member have continued to reject the legitimacy of his legal proceeding before the court. Di kayo naloka. Kaloka talaga to si Sara Duterte. Kakahiya talaga. So yun, mga kababayan, ano po ang komento nyo dito? Ayan po ay yung sinabi ng deputy prosecutor ng ICC. Ay, nako. Di ba? Well, I think itong ICC, mga kababayan, alam nila kung anong tama't mali. Di ba? So, I hope na tuloy-tuloy po ang paglilitis sa dating Pangulo. Ang ibig kong sabihin, naway ikulong na lang sa ICC. Kasi obvious naman ang kaso laban sa kanya masyadong matibay. Oo, totoo yun. Si Garma na lang, Mr. Matubato, Las Cañas, or si Asierto. Malay mo, magtestigo pa si Congressman De Lima. Wala na talaga. Doon pa lang matibay talaga, as in. Sa mga testimony pa lang ni Digong sa Senado at saka sa House, talagang obvious na obvious, mga kababayan. No? At yun ay isa sa mga malakas na ebidensya laban sa kanya. No? So, wala tayong magagawa even sabihin natin, kapwa natin Pilipino, pero ano magagawa natin? Batas po ang pinapairal dito, hindi po awa.
no, hindi po sakit-sakitan, hindi paboran, hindi po yun. Kaya nga next time, learn and lesson po sa atin. Si Digong ay hindi talaga siya magaling na pinuno ng bansa. Totoo yun. So, yun lang po ang aking pinaka-latest updates. Kayo na pang bahala magkomento mga kababayan. Ito si Sara kasi, alam nyo, parang ginagawa niyang biro baga. Akala niya, kaya niya utuin ng ICC o in-underestimate niya ang kakayahan ng ICC. Huwag ganun. Diba? Pangit yun. Imbis mabigyan ng interim release ang papam pero hindi nagbago. Well, I think guys, no, kahit siguro walang mga issue na ganyan, hindi pa rin siya bibigyan ng interim release. Dahil, alam niyo kung bakit? Sa akin lang, sa paningin ko, talagang kinukonvince talaga itong mga abogado ng prosecutor, yung prosecutors, ng mga lawyers ng mga EJK, talagang mga kababayan, kinukonvince talagang ang ICC court na wag bigyan ng interim release. Siyempre, papayag ba sila? Yung mga request ng defense team ni Digong, hindi kahit ako isa ako sa mga prosecutors, lawyers ng sa EJK, siyempre kukumbinsihin ko yung ICC court, no need to na bigyan ng interim release si Digong, hindi pwedeng ganyan. Sa pagkakaalam ko, base doon sa sinabi ko, hindi marami pong nililitis ang ICC pero never sila nagbibigay ng interim release, mga base. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. See you again na may nag-upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.